Happy second episode sa ato ang The Sermon 2025 mahikalag mga kaisunan. Da-repeat siguro gihapon ni ato ang title. Kita ato ang title Evangelical Righteousness. Ato ang kitik sa tuwa basahon. Matthew 5:20-21. Kaisultihan ko kamo nga kunang inyong pagkamatarong. Dili gani mo labaw sa ila sa mga eskriba o mga paresyo. Dili kay kamo makasunod sa kingharian sa langit. Kamo nakadungog na niini nga gikasulti ngadto sa mga tao sa karaan nga nagaingon ayaw pagbuno o bisan kinsa nga makabuno mahiagom sa hukom. Mao kana ato ang critics nga ato ang pagkabasahon atong pamalandungan unya sa to ang pagsukod magaampo kita dalaygon ka Diyos nga magahom pamalandong kami ining Evangelical Righteousness sa among episodes 2 sa The Sermon 2025. Nangamuyo kami kanimo sa langit nga nakaalam. Ikaw magabindisyon ini amahan aron amo kining matin-aw masabtan ng imuhang maamensahe nga ipaabot sa kanamo. Pasaylo ka sa sala na sa punong sabato sa nahuna. Nagasalamat sa pagtabag sa pangalan ni Jesus. Personal maluwas. Amen. Boy, no? Ato ang Evangelical Righteousness. Ato ang title. O ato to siyang himahimayon ng ato ang kitik sa gibasa gaina. Sa ato Matthew 5:20-21. Og naa dito nabanggit sa English, no? Except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribe and Pharisees, ye shall in no peace enter into the kingdom of heaven. Sumana ang kipapunto, no? Kay tulong man ikapunto ato ang makuan karon. So, okay, gihapon sa Ginoo ang ilahang pagka-relihiyoso sa mga eskribag, mga Pharisees. Kaya naamang gihapon sila hatag nga giya sa Ginoo sa ilaha kuno nga righteousness. Og ang mga punto, it's important to know that our Lord's Sermon on the Mount is the Christian code of spiritual law. So Christian code siya sa spiritual law, no? Dito sa ato ang Sermon on the Mount, mga Beatitudes, no? Itong blessed. It's draw clear distinction between the letter and the spirit of the law. So mabasa po na siya sa 2 Corinthians 3 verse 6. Hindi pa doon sa 18. Onya sa Romans 7:14 nahibalo kita nga espirituhanon ang kasuguan apan ako lawas nun ulipon sa sala.
So ikaduha, the righteousness of the scribe and Pharisees was unpredictable to God. It left the heart unchanged. Mabasa sa Matthew 23:25 ug 28. Nagkanayon diri alaot kamo mga eskribag, mga pariseo, mga maot, kay ginahinluan ninyo ang gawas nga bahin sa baso ug sa pinggan. Apan sa sulod kini sila napuno sa panikas og sa labihang pagpangibog, pariseo, mga buta. Hiloy una ang sa sulod nga bahin sa baso o sa pinggan, aron ang gawas nga bahin ini magamahinlo usab. Alaot ka mo mga eskribag, mga pariseo, mga maot, sama ka mo sa pinaputi nga mga pantiyon nga sa gawas na nagpakita sa katahom, apan sa sulod kini sila puno sa mabukog sa mga patay ug sa tanang kahugawan. Sa ingon usab niini sa gawas ninyo kamo nagapakita sa daw mga matarong sa atubangan sa mga tao, apan sulod ninyo natungog kamo sa kamaot sa kadautan. Oh, grabe ka intense nga pagsulti, no? Ipaagi niya to ang sama sa pantheon man ang mga negative na nga nakita sa pariseo, no? Mga scribe, pero ihagihap kung kuha na agihap siya nakita nga positive, no? So nasa Romans 10:3, kay wala man sila hibang kaagan mahitungod sa pagkamatarong nga nagikan sa Diyos o nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugaling ang pagkamatarong. Wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Diyos. So, ikaduha na rin kita nga punto. Sa atong evangelical righteousness. So ato kining ko ano niyang ikaduha nga punto, no? Sa ato ang evangelical righteousness. Nga ato ang mga pamalandungan karon. The gospel of Jesus Christ, of this righteousness. Christ is that righteousness. The Lord of righteousness, mabasa na ano si Jeremiah, napod sa 1 Corinthians, makita sa itong teksto,
We obtain this righteousness through faith in Jesus Christ. It is free gift of God as truly as the grace of God. Ang mabasa sa Romans 5:18, basa maingon nga ang paglapas nga gihimo sa usa ka tawo misangput sa pagkahinukman silot sa tanan mga tawo mauman usab ang buhat sa pagkamatarong nga gihimo sa usa ka tawo mosangput ngadto sa hukom sa kagawasan ngadto sa kinabuhi alang sa tanang mga tawo. God's method of bestowal of the sevenly gift, una siya God's method, no? So sa heavenly gift, ang una, it is imputed. We are credited with the life of Son of God. Ang mabasa diri sa Romans 4:6. Second ini usab si David, nagahisgot sa kalipay na tungtaw nga sa Diyos ginaisipan sa pagkamatarong sa gawas sa mga binuhatan. It is implanted by the operation of the Holy Spirit. The implantation of God's righteousness takes place when He writes His law into our hearts. So mabasa na sa Hebreo, no? 10:15. Ezekiel described the implantation of the law of God into the heart of the believers, o kang Ezekiel. Ezekiel 36:26-28. Hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing o usa ka bag-ong espiritu igabutang ko sulod ninyo. Wahaon ko ang patuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod. O hatagan ko kamo sa usa kasing-kasing nga unod. O igabutang ko ang akong espiritu sulod ninyo. O palakton ko kamo sa akong kabalauran. O kamo magabantay sa akong tulumanon. O magatuman kanila. O kamo magapuyo sa yuta nga gihatag ko sa inyong maamahan. O kamo mahimong akong katawhan, o ako mahimong inyong Diyos, o mga kanang. Dasig sa itong Ezekiel, no? Hindi kita katulong nga punto, function of the evangelical righteousness. The righteousness of the scribe and Pharisees is unacceptable to God because it is no provision for sin. It cannot, amo na ang kanong, tawol ang pagka-righteousness. Labi na tilang pagminaot nila, no? It's live and a sinner and therefore under condemnation. Sa Romans 3:9-18. It's reject the righteousness acceptable in God's sight. Evangelical righteousness, on the other hand, has no confidence in the please. O manaan. Other hand, no? Sa Philippians chapter 3:3, kay kita mao ang tinuod nga may circumcision
kita nga nagasimba sa Diyos diha sa Espiritu o nagapasigar po kang Kristo Jesus o walay pagsalig sa unod. This fact has been learned by bitter experience. Sa Romans 7 verse 9 of 26. Acts in the name of Jesus Christ only. Sa Galatians 2:20, gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi. Susulod na ako. Og ang kinabuhi nga karon akong kikinabuhi sa lawas, akong kikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Diyos nga nahigugma kanako. Umitugyan sa iyang kagaling alang kanako. So napay epic sa atong evangelical righteousness. It's bring about the transformation of our sinful nature. Mabasa sa John 3, no? O sa 2 Corinthians 3:18. And plants God's law into our heart. O dito sa Ezekiel 36. O uban pa. Embrace the whole will of God. 2 Timothy 3:15 o 16. Beware of the counterfeit righteousness. O naikipadasig, no? Balikat ka niya na sa counterfeit righteousness. The theory of holiness without obedience. Sunapod na sa 1 John 2:4-7, Isaiah 39. There will be bitter disillusionment in the last days. Una ay mga disillusionment nga bitter, no? Matthew 5:21-26, Luke 13:22-28. The difference between righteousness of the scribe and Pharisees and evangelical righteousness. Una ay pag-differentiate. The righteousness was Christless. O ang mga Pharisees, no? Christless, kaya di kayo matuokan sa Christ. That meant hopeless. The righteousness of the gospel is centered in Christ. Money positive. And that righteousness is accepted with God. O righteousness of the gospel, no? Kaya accepted with God. Diri mabasa sa Isaiah 42:21. So mao kini ang ato ang panglas nga critics. Mubura kayo ang ato ang second episode nato karon, no? Kay repeat no po ni siya. Ato siyang gikuan sa 2023 pa ni. Abi na tuguan na ito na kuan na aman di ini. So ang last nato nga critics unya maga review pa dayon kita, no? Isaiah 42:21. Nakapahimuot kana kang Jehova tungod sa iyang pagkamatarong sa pagpadako sa kasuguan ug ang buhat niini
nga dungganan o mao ka na acceptable no, nakapadungog, nakapahimuot mana ka na ang ato ang mga teksto ang atong napahatod sa ato ang pagpamalandong karon sa evangelical righteousness nato nga the sermon no sa atong 2025 nga episodes 2 ang ato ang critics sa Matthew 5:20-21 2021. So ato na siyang balikon og basa. Kay sultihan ko kamo nga kun ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa ila sa mga eskriba ug sa mga parisyo, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. So mao nga naay pagkamatarong nila nga pakitang tao raman no, mao nga naay matarong nga nakita sa scribe and Pharisees, pero nakita ba sa Ginoo nga nagminaot sila no, mao nga ang ato ag yung diri nga dili kibaligin nato awaton ng scribe and Pharisees no, nga na sila pagkamatarong pero pakitang tao lang sila no. Dapat maapsan ang ilahang pagkamatarong nga dili lang siya sa pakitang tao no, pagminaot. Kaya napay dugang diri teksto, kamo nakadungog na ni inis nga gikasulti ngadto sa mga tao sa karaan nga nagaingon ayaw pagbuno. Ang bisan kinsa nga makabuno mahiagom sa hukom o dili magpuno no. Sumurag kay mao man pod ng mga parisyo pod nga murag mo kuan ba mo kontra kay bali sa Ginoo no. So dili gid ka pod magpractice og kontra-kontra no nga pagbuno or literal nga buno nga bato no, kay mahiagom kuno sa silot. Kadtong kinara bay video karong gipakita sa ato ang kuan social media, Muslim mas ito no nga ilahang gibato kuno ang kuan stone to death no, murag si Esteban ba no, grabe na inana no nga kanang bisan pa katong panahon kang Moses ba to or kang Esteban nga gihatag na nga balaod sa Ginoo nga stone to death, paninglon mapugkan niya na apil-apil kag buno ato no, kay pagtunay mo korika no mabasla na pug ka sa umalabot ana nga panahon no. Manang dapat dili na lang gikampuno no, labi na gito kang kato ba makorek na nga ang mga incorrect na kibali nga pamalakad panahon kang Esteban no. Kay dili na Ginoo ang kakuman sa ilaha gibuno nila si Esteban no. Kato kang Moses panahon kang Moses nga naaman to no, katong na kuan gyud na silutan kay barito nakalapas adlaw ing papahulay kay mando man gito klaro man to kay nga mando sa Ginoo no. Pero karon kang Jesus Christ iya na pug yung pakgang po niya nga dili magbuno no, kay mahiagom sa hukom no. Sumato siya nga maapsan ang ilahang pagkamatarong nga walay klaro
nagdumot pa no kon pag kontra pag nila ang si Jesus Christ no. Amot gigamit lang sila nga panig-ingnan pero di gid awaton ang ilahang pagka-righteousness no. Absent pa ang ilahang piki nga pagka-righteousness no. O mato, except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribe and Pharisees, you shall no case enter the kingdom of heaven. So kung atbang-atbang ramo sa pagka-righteousness sa Pharisees, di mo makasulod lo. Nga parihara mo gihapon nga murag pasiatab lang tanan. Katong giingnan nga alaot no, maot mga buta di ba gina pa to sa Ginoo no. Katong sa pantyon og naagi iha gi klaro diri no. Ingon usab niini sa gawas ninyo kamu nagapakita nga daw mga matarong sa atubangan sa mataw matong pantyon no. Apan sa sulod ninyo natugob kamo sa kamaot sa kadautan. O diba? Sa ato ang evangelical righteousness na usab nga nakita nga negative yun no. Og nakita po diri kan Jesus Christ nga atong pagasundon. Christ is the gospel of Christ. Jesus Christ of this righteousness. Christ is the righteousness. The Lord's our righteousness. O diba? Manano nga. Sa Ginoo gid nga pagka-righteousness ato ang awato no. Sa katong Ezekiel nga hatagan og bag-o nga kasing-kasing. Og sa to ang function of evangelical righteousness. Ang sa scribe and Pharisees is unacceptable to God because it makes no provision for sin. O diba? Acceptable. It leaves a sinner and therefore under condemnation. It rejects righteousness acceptable in God's sight. Evangelical righteousness, on the other hand, has no confidence in the bliss. O katuang sa Philippians o sa Galatians, no? 2:20, gilansang ako sa cross uban kang Kristo. Then ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sulod nako. Ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas. Akong ginabuhi pinagis pagtuo sa anak sa Dios. Ani kog makanako mitugyan sa kagalingon na lang kanako. Ang effect of the evangelical righteousness bring about the transformation of sinful nature, ipanagi transformation. Implants God's law in our heart. Kato ano nga, nagid ang balaod sa kasing-kasing. Embrace the whole will of God. O kakson ang kabuton sa Diyos. Huwag na ay gipabantay sa tuwa diri no, counterfeit righteousness, mag-beware, no? Theory of holiness without obedience, o kuya po na day na siya, no? Holiness without obedience. Katong nakita sa Ginoo, no?
itong mga ganyan nga alaot, no? Kay naapoy, there will be their disillusionment in the last days. Og ang different sa righteousness of the scribe and Pharisees, an evangelical righteousness, ang righteousness kibali ato anila, no? Sa scribe and Pharisees, Christless. Hopeless sila, no? O niya ang atbang nga positive, the righteousness of the gospel is centered in Christ. And the righteousness is accepted with God. So manato ang ato agyong ko ano ang righteousness of the gospel. Kasi center of Christ, o nakapahimuot no sa Isaiah 42:21, nakapahimut ka na kang Jehovah tungod sa iyang pagkamatarong, sa pagkadako sa kasuguan o sa pagbuhat nini nga dungkanan. So mao ka na ang ato ang pagtapos sa ato ang The Sermon episode 2 sa 2025 Evangelical Righteousness. Magampo kita sa pagtapos. Nagadaig o nagapasalamat kami kanimo amahan, amo na usab na tun-an, amo gi pamalandungan ang evangelical righteousness nga ikaw naghatag gayud og giya man nga bisan pag adunay pagkamatarong sa mga scribe and Pharisees, kinahanglan pagid sila malabwan kay ang ilahang pagka-righteousness dili sila hingpit amahan nga imong nakita. May lang sila sa atubangan apan sa sulod daghang kadautan. Nagaampo kami amahan nga ikaw usab maga tabang kanamo nga makuha namo ang imuhang mga ipabuhat kanamo nga hingpit gayud diha sa imong atubangan makapahimuot kanimo amahan sa Isaiah 42:21. O pasaylo kami sa among masala nahimo sa pulong sa butok sa huna, ikaw among gilauman nga makatubag sa kampo sa pangalan ni Jesus nga personal luwas. Amen. Bueno, ato gihapong benediction. Hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ, God's of gods and the Lords of lords and the Kings of kings. So God all be the glory and God bless us all. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagsunod ni atong tulumanon, ang pagmalandong sa iyang pulong at tagadaw at tagapi. Mao kini ang inyong Bible study on Addison Study on the Words Marathon Lesson karon. Commune with God sa atong edition nga The Sermon 2025. Ani kita sa pag spread sa ato ang episode 2. So hantod na usab sa another nga episode sa ato ang sincere nga 2025 o mayong adlaw sa tanan, dalaygon ang Diyos.